Mas pinigting pa ng ilang ahensya ng pamahalaan ang pagbabantay laban sa pagkalat ng African swine fever at iba pang sakit sa Metro Manila at kalapit lugar. Samantala, sapat na supply ng isda sa bansa tiniyak sa kabila ng oil spill sa Bataan. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, bukod sa mga lugar na apektado ng African swine fever sa Southern Luzon na may mga checkpoint na, ay naglatag na rin ang Department of Agriculture ng inspection site sa ilang lugar dito sa Metro Manila para mapigilan ang pagkalat ng ASF. Sinimulan na ngayong araw ang checkpoint sa mga sasakyang may dalang baboy, manok at iba pang produktong karne. Sa Commonwealth Market, pinaparang mga sasakyan na may dalang karneng baboy at manok. Sinusuri ang mga dokumento at tinitingnan ang laman ng kargamento. Ang container van na ito na patungo sa ng Caloocan, hinarak. May dalang imported na baboy at manok ang delivery truck pero kulang ang dalang dokumento. Patunay na galing sa mga lehitimong cold storage facility at ligtas kainin ng mga produkto. Na-inspection namin na wala pong permit yung frozen meat product nila, walang COMI, yung certificate of meat inspection po na galing ng NMIS pagka frozen. And then yung chicken din nila, wala rin pong MIC, meat inspection certificate po. Pagka wala po sa amin i-present, ino-hold lang po muna namin. Binibigyan namin sila ng 24 hours para i-produce po yung permit. Then pagka once po na walang mai-produce na permit, antimano po, diretso confiscation na po, i-condemn po. Hassle kasi sa halip na makapag-deliver na kami, may ganito pang sitwasyon. Kung maaari pong ma-delay yung supply po, para supply po ng mga store. Naglatag din ang inspection site sa La Loma, Quezon City na kilalang lechon capital of the Philippines. Buhay na baboy ang dinadala rito na ginagawang lechon. Kaya hinahanapan ng health certificate ang mga dalang baboy at sinusuri kung may sintomas ng ASF gaya ng panghihina at pantal sa balat. Sumatotal may 5 inspection sites sa NCR at 3 checkpoints sa mga entry at exit points sa mga katabing bayan gaya sa Laguna, Cavite at Batangas. Layo nitong siguruhin na walang nagpupuslit ang baboy na apektado ng ASF at masiguro na ligtas kainin ang mga produktong karne na ibinibenta sa mga palengke. Samantala, Angelique, nananatiling sapat ang supply ng isda sa bansa sa kabila ng naging epekto ng oil spill sa Bataan. Batay sa pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas kainin ang mga isda at shellfish sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Nasugbu, Lian, Calatagan, Navotas, Parañaque at Las Piñas. Kaya pinapayagan na sa mga naturang lugar ang pangingisda. Nananatili namang iiral ang fishing ban sa probinsya ng Cavite matapos lumabas na may mga bakas pa ng grasa at krudo ang ilang nakolektang fish sample sa naturang lalawigan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng BFAR upang makabagon ang ilang magsasaka na o mangingisda na naapektuhan ang hanap buhay. Upang mapataas ang produksyon ng isda, partikular na ng tuna, nagsimula ngayong araw ang ika-20 regular session ng Committee on Western and Central Fisheries Commission. Kalahok ang BFAR. Layo nitong maging available sa iba't ibang bansa sa mundo ang mga sayantipikong impormasyon na makatutulong sa conservation at management supply ng isda di lamang sa Pilipinas kundi sa mga karatig pang bansa. Angelique? Yes, Clay. Okay, balikan natin yung mga checkpoints. Bakit nga ba sa Metro Manila nakalagay ang checkpoints ng mga otoridad at hindi dun sa mga probinsya na apektado ng ASF? Yes, Angelique, ang Department of Agriculture katuwang ang Bureau of Animal Industry ay naglatag ng mga checkpoints sa mga lugar na apektado ng ASF. Yan ay para hindi makapagpuslit ng baboy doon sa mga ASF affected areas o tinatawag na red zones. Pero may mga checkpoint din dito sa Metro Manila kasi itinuturing na strategic place itong Metro Manila. Kasi usually yung mga baboy ay galing sa Southern Luzon, dinadala sa Metro Manila. Pero may mga biyahero pa, Angelique, na mula Metro Manila ay pumupunta pa sa Northern Luzon at sa Central Luzon. Yan yung mga lugar na iniiwasan ng Department of Agriculture na mahawahan ng ASF. Diyan kasi nag-focus yung DA sa repopulation program. Ibig sabihin, ito yung mga lugar na pinaparaming baboy ngayon. At yan yung pinoprotektahan ng DA. Ang Central Luzon din, Angelique, gaya na lamang ng Bulacan, ang isa sa pinagkukuha ng source ng baboy ng Metro
Metro Manila, kaya talagang hindi dapat makapasok yung ASF sa mga naturang lugar. Angelique? Okay, so tungkol naman sa bakuna, nabanggit ng Sinag kahapon na may mga expired di umano na mga bakuna, pero nagsalita na rin ang Department of Agriculture. Ano ang assurance nila dito sa mga bakunang bibilin kontra ASF? Yes, Angelique, tiniyak ng Department of Agriculture na tanging mga bagong ASF vaccine lamang yung dadalhin dito sa Pilipinas at bibilhin ng gobyerno. At kani-kanina lamang sa press conference ng DA, inihayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na darating na dito sa Pilipinas ang 10,000 bakuna kontra ASF na dadalhin sa Batangas. Tuturukan dyan yung mga baboy na nandun sa may mga infected zones pero hindi pa tinatamaan ng ASF. Ito ay nasa controlled trial pa lamang ng Department of Agriculture at magiging utay-utay yung pagdating ng bakuna. 10,000 muna ngayon at bumuo na rin ng Technical Advisory Group ang Department of Agriculture. Ito ay composed of experts na hindi yan, wala yan kaugnayan sa DA, expert lamang independent body na siyang mag-a-assess at magre-review tungkol doon sa effectivity ng ASF vaccine. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.